Okay, before we start, let's all pray. Bago ba tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay manalangin. Holy and merciful, our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mapagbiyaya naming Ama Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya. When we were still sinners, you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Nung kami po ay mga makasalanan pa, ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po kami mula po sa walang hanggang pagkawasa. Today, in this Lord's Day, we have gathered here, those who are sanctified with the blood of Jesus, in order to listen to your word and also in order to have fellowship together. Ngayon po na araw na Panginoon, kami po ng mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Hesus ay nagkatipon ngayon upang makapakinig po ng inyong salita at upang magkaroon po ng fellowship ng sama-sama. Whenever we gather together, let us get the spiritual strength through the word of God and fellowship. Sa tuwing kami po ay nagkakatipon, nawa makakuha po kami ng espiritual na kalakasan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at ng fellowship. While we are having a Christian life, there are a lot of the trials and difficulties, but we believe our Lord is with us and guide us. Habang kami po ay nagkakaroon ng buhay Kristiyano, kami po ay dumadanas sa mga kahirapan at ang mga pagsubok, ngunit naniniwala po kami na ang Panginoon po ay palagi po namin kasama. Let us do not forget why God saved us first among the people. Nawawag po namin makalimutan kung bakit po kami yung unang iniligtas ng Diyos sa lahat ng mga tao. Since we get salvation, let us understand what is the will of God and also let us seek the God's righteousness through our Christian life. Magmula po nang kami po ay maligtas, nawa unawain po namin kung ano ang kalooban ng Diyos at nawa hanapin po namin ang katwiran po ng Diyos sa aming po mga buhay Kristiyano. As the Bible says, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added to you. At kagaya po ng sinasabi ng Biblia, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So, let us understand what is the real purpose of our life as a truly born-again Christian. Kaya nawa, unawain po namin kung ano po yung tunay na layunin po ng aming mga buhay bilang isang mga born-again Christian. By the grace of God, we were able to finish our summary tree from batch 1 to batch 3 successfully. At sa biyaya po ng Diyos, matagumpay po namin na naisagawa yung aming pong summer retreat magmula po ng batch 1 hanggang batch 3. We would like to give thanks to the Lord, and also we would like to give glory to the Lord. Nais po namin pasalamatan ng Panginoon at bigyang kaluwalhatian po ang Panginoon. And we pray the newly born-again brothers and sisters to abide in the church and to continue their sincere Christian life. At tinadalangin din po namin na yung lahat ng mga bagong naligtas na mga brothers and sisters ay manatili po sa church at magpatuloy po sila sa kanilang pamumuhay Kristiyano. And also, we are praying for incoming our Grand Bible Seminar from tomorrow until this Friday. At tinadalangin din po namin ang darating po namin na Grand Bible Seminar magmula po bukas hanggang sa Biyernes. Let us do our best to evangelize many lost souls through this Grand Bible Seminar. Gawin nawa po namin yung aming buong makakaya na makapag-evangelize po ng mga ligaw na kaluluwa sa pamamagitan po nitong Grand Bible Seminar. Although we are very tired and also we have many things to do, but let us have a priority to accomplish the will of God through our ministry. Kahit na kami po ay mga pagod at marami pong kaming dapat gawin, nawa magkaroon po kami ng prioridad na gawin po yung kalooban po ng Diyos sa pamamagitan po ng aming ministeryo. Today also there are some brothers and sisters who are not able to join this Lord's Day sermon. Ngayong araw din po, meron po kami mga brothers and sisters na hindi po nakadalo ngayon sa Lord's Day Sermon. Wherever they are staying now, whatever they are doing now, please let them do not forget the love of God and please let them continue their sincere Christian life. Nasaan man po sila, anuman po yung kanilang ginagawa, nawawag po nilang makalimutan ang pag-ibig ng Diyos at tulungan niya po sila na magpatuloy sa kanilang buhay Kristiyano. From the beginning of this Lord's Day sermon until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magpasimula po hanggang sa matapos ang Lord's Day Sermon po na ito, nawa samahan at gabayan po kami ng Espiritu Santo. We pray in Jesus' name. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. Revelation chapter 3. Ay buksan po natin sa ating mga Biblia, Apocalypse chapter 3. Revelation chapter 3 from verse 1 to verse 8. Apocalypse chapter 3, magmula po sa verse 1 hanggang sa verse 8. Apocalypse chapter 3 from verse 1 to verse 8. Babasahin ko po. At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo,
Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may 7 Espiritu ng Diyos at may 7 bituin. Alam ko ang iyong mga gawa. Sa pangalan ikaw ay nabubuhay, ngunit ikaw ay patay. Gumising ka at palakasin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay, sapagkat hindi ko natagpo ang ganap ang iyong mga gawa sa harapan ng aking Diyos. Kaya't alalahanin mo kung paano mo ito tinanggap at narinig, tuparin mo ito at magsisika. Kaya't kung hindi ka gigising, darating akong gaya na magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong oras ako darating sa iyo. Ngunit mayroon ka pang ilan sa Sardis na hindi dinungisa ng kanilang mga damit at sila'y kasama kong lalakad na nakaputi sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtagumpay ay bibihisang gayon ng mapuputing damit at hindi ko kailanman papawiin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at ipahahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. At sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo, ang mga bagay na ito ang sinasabi ng banal, ng totoo, na may susi ni David na nagbubukas at hindi maisasara ng sinuman, na nagsasara at walang makakapagbukas. Alam ko ang iyong mga gawa. Tingnan mo, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintong bukas na hindi maisasara ng sinuman. Alam kong ikaw ay may kaunting kapangyarihan, ngunit tinupad mo ang aking salita at hindi mo itinakwil ang aking pangalan. Okay, today we are going to think over this passage, Revelation chapter 3 from verse 1 to verse 8 regarding a living church and a dead church. Kaya ngayong araw po, atin pong pag-iisipan ito pong Apocalypse chapter 3, magmula po sa verse 1 hanggang 8, na may patungkol po sa buhay na church at patay na church. In America, there is one of the famous Christian journal, which is Pulpit. Kaya doon po sa Amerika, mayroon pong isang sikat po na Christian journal na may pamagat po na pulpit. One of the famous Pastor Spinos, who had ministered more than 30 years, he wrote articles in this the Pulpit, the Christian journal. Kaya po mayroon pong isang tanyag po na pastor na si Spinos. Doon po siya po ay naging pastor doon po sa Amerika sa loob po ng 30 years at sumulat po siya ng journal na Pulpit. The title was A Living Church and a Dead Church. Kaya po yung pamagat po nito ay ang buhay na iglesia at patay na iglesia. So in his articles, he compared what is the difference between a living church and dead church. Kaya po sa isinulat po niyang artikulo, inilarawan po niya yung pagkakaiba ng buhay na church at patay na church. He studied what is the big difference between a living church and dead church, and there were distinctive features. Kaya inilarawan po niya, nalaman po niya yung pagkakaiba ng buhay na church at patay na church at mayroon po itong ilang mga katangian. First, a living church will be crowded with many children and young people. Kaya pinakauna po, yung buhay po na church ay mapupuno ng mga bata at mga kabataan. So, when you examine our churches, what about there are so many the children and also there are so many young people. Kaya kung susuriin niyo po yung ating church, napakarami po mga bata at mga kabataan. Especially after the Sunday sermon, when you have a lunch time, you may know how much our church is crowded. Kaya lalong-lalo na po pagkatapos po ng ating sermon, tuwing tanghali, nakikita po ninyo kung gaano po karami yung tao sa baba. And number two, a living church, the church facilities and the parking space are lacking. At pangalawa po, yung buhay na church, yung paradahan at yung mga church facilities ay nagkukulang. Yeah. When you look at our church also, we don't have the much parking space. And also, the facilities are not enough. At kung titingnan nyo rin po yung ating church, susuriin nyo po yung ating church, kinukulang din po yung ating paradahan at yung mga facilities po natin sa loob ng church. And also, a living church is lacking. Will experience the short of budget always. At isa pa po, yung buhay po na church ay mararanasan po nito yung kakulangan ng budget palagi. Yeah, we have many activities in the church, many Bible seminar, summer retreat, the many retreats. That's why our budget is not enough. Kaya napakarami po nating gawain sa ating church, may summer retreat, may Bible seminar, kaya kinukulang po yung ating budget. And a living church is always looking for the church staff and also the volunteers for the ministry, like church school teachers and also choir members. At yung isa pa po, yung buhay po na church ay naghahanap po ng mga church staff, ng mga volunteers, kagaya po ng mga church school teachers, ng mga choir members. Yeah. And
especially a living church is very busy to preach the gospel continuously. At lalong-lalo na, yung buhay po na church, ito po ay abala sa pangangaral po ng Ebanghelyo. You may know how much our church is focusing on the preaching the gospel. Nalalaman po ninyo kung gaano po nakatuon yung ating church sa pangangaral po ng Ebanghelyo. We have conducted so many Bible seminar, Grand Bible Seminar, District Bible Seminar, and also Cell Group Bible Seminar, and also the Summer Retreat. Kaya tayo po ay nagdadaos sa mga Grand Bible Seminar, District Bible Seminar, Cell Group Bible Seminar, at maging yung Summer Retreat. You may know our church always will have a priority to preach the gospel to the lost souls. Kaya nalalaman po ninyo kung gaano po pinaprioridad ng ating church yung pangangaral po ng Ebanghelyo sa ligaw na kaluluwa. So when you compare these distinctive features of a living church, you may come to know our church is really a living church, and also the Holy Spirit is working in our church. Kaya kung titingnan niyo po yung ganitong mga katangian sa isang church, malalaman po natin niya yung ating church ay tunay na church at yung Espiritu Santo po ay kumikilos po sa Yeah, atin. by the grace of God, we were able to finish our summer retreat from batch 1 to batch 3 successfully. At sa biyaya po ng Diyos, matagumpay po natin na naisagawa yung ating pong summer retreat magmula po ng batch 1 hanggang batch Do you 3. have any idea how many attendees joined in the summer retreat 2026? Kaya meron po ba kayong ideya kung ilan po yung mga nakadalo sa ating summer retreat ngayong batch na 2026? Total attendees 17,911. Kaya po yung kabuuan po ng mga nakadalo ay nasa Yeah, 17,911. it is written in the church news. Kaya ito po ay nakasulat doon po sa ating church news. And 2003 members, newly born again brothers and sisters, they got baptized. At nasa 2003 po na mga bagong naligtas sa mga brothers and sisters, sila po ay nabautismuhan. Yeah, this is the true evidence that the Holy Spirit works in our church. Kaya isa po ito sa tunay na ebidensya na yung Espiritu Santo po ay kumikilos po sa ating iglesia. We know that without help of the Holy Spirit, nobody can be saved. Alam po natin, kung wala po yung tulong ng Espiritu Santo, wala pong sino man yung maliligtas. Yeah. So, when we start our first summer retreat in 2010, that the first registration numbers 270. As of now, of course, although we exclude the overlap the volunteers, 16,311, that is an increased number 60 times comparing the numbers with the 2010. Kaya po noong 2010, yung kabuuan po ng mga nakadalo noon ng summer retreat ay nasa 270. Pero ngayon po, kung hindi po natin isasama yung mga volunteers, ay nasa 16,311, kaya 6 na pong beses po ito na dumoble. Yeah, as you know well, according to the Matthew chapter 13, there is the sowing parable. When the seed fell on the good ground, the seed will grow and bear the fruits, 30-fold, 60-fold, and 100-fold. Kaya kagaya po na ninyo nalalaman, doon po sa isang talinghaga, na kapag nahulog po yung binhi doon po sa mabuting lupain, ito po ay namumunga ng 30, 60 at 100. As you know well, our church is growing every year. Yeah, our goal will be the next year for the summer retreat, 20,000. Kaya gaya po ng inyo nalalaman, taon-taon ay lumalago po yung ating church, kaya sa susunod po na taon na summer retreat, yung goal po natin ay 20,000. I believe within 3 or 4 years, we can reach 100-fold, 100 times. Kaya naniniwala po kung pagkatapos po ng 3 o 4 na taon, makakamit po natin yung 100. Yeah, this is the very clear evidence that the Holy Spirit works in our church. Kaya ito po ay malinaw na ebidensya na yung Espiritu Santo po ay kumikilos po sa ating iglesia. When we were start, it was very small, very little. But by the help of the Holy Spirit, we are growing every year. Kaya nung nag-umpisa po ito po ay kakaunti lamang, pero paglipas po ng ilang panahon, ng ilang taon, ito po ay lumalago taon-taon. Yeah. So I know there were the many brothers and sisters, they labored a lot also, they sacrificed a lot to evangelize many lost souls. Alam ko po na marami pong brothers and sisters ay nagpapagal at nagsasakripisyo po para po makapag-evangelize ng mga ligaw na kaluluwa. Yeah, I know that all of our brothers and sisters, after they get salvation, they came to have a very clear purpose of their lives, why they are living in this world. Kaya alam ko po na marami po sa mga brothers and sisters, nung sila po ay naligtas, mayroon po silang malinaw na layunin kung bakit po sila nabubuhay sa mundong ito. Yes, as the Bible says, Awit 118 verse 17,
I shall not die, but live, will declare the works of the Lord. Kagaya po na sinasabi dun sa mga awit 118 sa verse 17, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay sasalaysay. Yeah. All of our brothers and sisters, they have a very clear purpose of their lives. That's why they are doing their best to preach the gospel. Kaya lahat po ng mga naligtas sa mga brothers and sisters, meron po silang malino na layunin ng kanilang buhay, kaya nga in-evangelize po nila yung mga ligaw na kaluluwa. Especially from tomorrow, also we are going to conduct a Grand Bible Seminar. Kaya lalong-lalo na po bukas, tayo po ay magdadaos ng ating Grand Bible Seminar. During our summer retreat from batch 1 to batch 3, we have invited so many newcomers. Kaya magmula nung batch 1 hanggang batch 3, nag-imbita po tayo ng maraming mga baguhan nung summer retreat. Among the invitees, some of them, they got the salvation. But many of them, they are not saved yet. Kaya doon po sa mga naimbitahan, yung ilan po sila sa kanila ay nakatanggap ng kaligtasan, pero karamihan po sa kanila ay hindi po naligtas. That's why we would like to give the one more chance to get the salvation through the Grand Bible Seminar. Kaya nga po gusto po natin sila nabigyan pa ng pagkakataon na makatanggap po ng kaligtasan sa pamamagitan po nitong Grand Bible Seminar. That's why all of our brothers and sisters, we should invite the newcomers one more time. Kaya nga po sa ating po mga brothers and sisters, dapat muli po nating imbitahan yung mga baguhan na sila po ay makadalo. Yeah, if some of them, if their salvation is not sure, through this Grand Bible Seminar, they will have the confidence about their salvation. Kaya kung wala po silang katiyakan sa kanilang kaligtasan, sa pamamagitan po nitong Grand Bible Seminar ay magkakaroon po sila ng katiyakan sa kanilang kaligtasan. Yeah, all of our brothers and sisters, we should join in this Grand Bible Seminar together, and also we should invite the many newcomers. Kaya lahat po ng brothers and sisters ay dapat po tayong sama-sama na makilahok sa Grand Bible Seminar at mag-imbita po tayo ng mga baguhan. Okay, let's look at Revelation chapter 3, verse 1. Kaya tignan po natin sa Apokalipsis, dito po sa chapter 3 sa verse 1. Revelation chapter 3, verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3:2-1. At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may 7 espiritu ng Diyos at may 7 bituin. Alam ko ang iyong mga gawa, sa pangalan ikaw ay nabubuhay, ngunit ikaw ay patay. And to the angel of the church in Sardis, write, these things says, he who has the 7 Spirit of God and the 7 stars. Who is this? Who has the 7 Spirit of God and the 7 stars? Kaya sino po itong may 7 espiritu ng Diyos at may 7 bituin? Yeah, our Lord Jesus Christ, right? So, 7 Spirit of God, that is the Holy Spirit. Kaya siya po yung Panginoong Jesucristo, kaya po yung 7 espiritu ng Diyos, ito po yung Espiritu Santo. And 7 stars, if you look at the Revelation chapter 1, verse 20, it is explained. Revelation chapter 1, verse 20, the mystery of the 7 stars, which you saw in the right hand, and the 7 gold lampstand, the 7 stars are the angels of the 7 churches. At kung titinan nyo naman po yung 7 mga bituin, ito po ay nasa chapter 1 sa verse 20, ang hiwaga ng 7 bituin ay iyong nakita sa aking kanang kamay, at ang 7 gintong ilawan, ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia. So, why the Revelation chapter 1, chapter 3, verse 1, when the Lord is mentioning about the Sardis, why he is explaining with the who has the Spirit of God and the 7 stars. Kaya po yung mensahe po ng Diyos doon po sa Sardis, bakit po niya inilarawan na mayroong 7 espiritu ng Diyos at may 7 bituin? Because in case of the Sardis, there was not the works of the Holy Spirit. Dahil doon po sa iglesia po ng Sardis, wala pong pagkilos ng Espiritu Santo. Yeah, Lord said, according to the Revelation chapter 3, verse 1, I know your works, that you have a name, that you have a life, but you are dead. Kasi sinabi po ng Panginoon dito po sa verse 1, alam ko ang iyong mga gawa, sa pangalan ikaw ay nabubuhay, ngunit ikaw ay patay. Yeah. In the church, the works of the Holy Spirit is very important. Kaya sa loob po ng church, yung pagkilos po ng Espiritu Santo ay napakahalaga. If there was not the works of the Holy Spirit in the church, that is not a living church, that is a dead church. Kung yung Espiritu Santo po ay hindi po kumikilos sa isang church, hindi po iyon buhay na church, kundi patay po na church. You may know
the Great Reformation by the Martin Luther in Europe, Kaya marahil po ay nalalaman po ninyo yung Reformation na pinangunahan po ni Martin Luther. at the time, the Martin Luther, he was able to accomplish the Reformation by the help of the Holy Spirit. At ng mga oras po na yun, nalaman po natin na yung Reformation po na yun ay nakamit po, naging matagumpay po yun na sa pamamagitan po ng tulong ng Espiritu Santo na pinangunahan po ni Martin Luther. That's why the 16th century and or 17th century, there was the true gospel in the European countries. Kaya nga po noong 16th century at noong 17th century, mayroon pong tunay na ebanghelyo na ipinapangaral nung mga panahon po na yun sa Europa. Many churches, they diligently preach the gospel in those days. Kaya sa panahon po na iyon, marami po mga churches yung nangangaral po ng tunay na ebanghelyo. But later, the works of the Holy Spirit stopped in European countries. Pero kalaunan po, yung pagkilos po ng Espiritu Santo ay tumigil sa pagkilos doon po sa Europa. Nowadays, if you go to the European country, like Germany or Italy, there are many Catholic churches. But most of the people, only there are some old people, only few of the old people. There is no young people. Kaya po kung pupunta kayo ngayon doon po sa mga bansa sa Europa, sa Germany o Italy, napakarami po mga simbahang Katoliko at po karamihan po ay mga matatanda lamang. There is some word. In case of the European, they will go to the church 3 times in their lives. Kaya po meron pong kasabihan doon po sa Europa, sila po ay 3 beses lamang po na magsisimba sa isang taon. First, for the infant baptism. When they are born, for the infant baptism, they will go to the Catholic Church. Kaya pinakauna po kapag meron pong bagong silang nasanggol, sila po ay magpapabautismo. And when they get married for the wedding ceremony, they will go to the church. At kapag sila po ay ikakasal, pupunta po sila sa simbahan. And finally, when they died for their funeral service, they will go to the church. At sa huli po, kapag sila po ay namatay, sa paglilibing po sa kanila, pupunta po sila dun sa simbahan. There is no any Christian life. There is no any the works of the Holy Spirit. Kaya wala po doong buhay Kristiyano, wala pong pagkilos doon ng Espiritu Santo. Although there are so many churches in this world, we should know there are many churches, there is no any the works of the Holy Spirit. Kaya kahit na napakarami po mga churches dito po sa mundo, dapat po nating malaman, marami po mga churches ay wala po yung pagkilos ng Espiritu Santo. Let's open our Bible, 2 Timothy chapter 3, verse 5. Buksan po natin sa ikalawang Timoteo sa chapter 3 sa verse 5. 2 Timothy, ikalawang Timoteo chapter 3, verse 5. Sa ikalawang Timoteo, chapter 3, dito po sa verse 5. Verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Having a form of godliness, but denying its power. What does it mean? Having a form of the godliness. When you attend the Catholic Church or when you attend some church, they have a very beautiful church building. Kaya ano pong ibig sabihin nito? Kapag dumalo po kayo sa mga simbahang Katoliko, iba pong mga simbahan, napakaganda po ng kanilang mga building. And also, they have a very beautiful worship program. At talaga meron po silang magagandang programa sa kanila pong pagsamba. Having a form of godliness, but what's the problem? Denying its power. There is no works of the Holy Spirit. Kaya merong anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ng kapangyarihan nito, ibig sabihin wala pong pagkilos ng Espiritu Santo. They have a name, but they are dead. Kaya meron po silang pangalan, pero sila po ay patay. As the Bible says, Revelation chapter 3, verse 3, at verse 1, the church of Sardis, the Lord said, I know your works, but you have a name that you are alive, but you are dead. Kaya kagaya po ng sinabi dito po sa chapter 3 sa verse 1, alam ko ang iyong mga gawa sa pangalan, ikaw ay nabubuhay, ngunit ikaw ay patay. So, first, we need to think about, there are many churches who are having a form of godliness. Kaya kailangan po natin pag-isipan, napakarami po mga churches na mayroon pong anyo ng kabanalan. We should understand the Christian life is not the religious life. It is different.
Dapat po nating maunawaan na yung pamumuhay Kristiyano ay hindi po relihiyosong buhay, ito po ay magkaiba. Some the religious people, when they attend the church on Sunday, they are trying to be holy inside the church. Kaya yung ilan po mga relihiyosong mga tao, kapag dumadalo po sila tuwing linggo, sila po ay nagpapakabanal tuwing linggo. But what about their life outside of the church? While they are staying in their home, while they are staying in their working place, what about their lives? Pero paano naman po kapag sila po ay nasa labas, nasa kanilang bahay o kanilang trabaho, kumusta po yung kanilang buhay? If their lives like other unbelievers, if they are behaving like other unbelievers, and when they pretend only when they attend the church, that is not the Christian life. Kaya kung sila po ay nabubuhay na gaya po ng hindi mananampalataya at nagpapanggap lamang po sila sa pagdalo sa simbahan, hindi po iyon tunay na buhay Kristiyano. Yeah. In the days of the Jesus Christ, there were so many religious people like Pharisees and Sadducees and lawyers. Kaya sa panahon po ni Jesucristo, napakarami po mga relihiyosong tao na mga Fariseo at mga Saduseyo. But the Lord criticized them, their hypocrisy. Pero yung Panginoon, kanila pong tinuligsa yung kanilang pagiging mapagkunwari. In front of the people, they look like, they pretend they are very holy. Kaya sa harapan po ng mga tao, sila po ay nagpapanggap ng mga banal sa harap ng tao. But inside of their heart, it was full of the self-indulgence and a lot of the greed. Pero sa kanilang pong mga puso, sa kanilang loob, sa kanilang mga puso, ito po ay puno ng kasamaan at kasakiman. Let's open our Bible, Marcos chapter 7. Buksan po natin sa Marcos chapter 7. Verse 6 and verse 7. Dito po sa verse 6 hanggang 7. Marcos chapter 7 from verse 6 and 7. Sa Marcos po, chapter 7, magmula po sa verse 6 hanggang verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. At sinabi niya sa kanila, tama ang pahayag ni Isaías tungkol sa inyo na mga mapagkunwari ayon sa nasusulat, iginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. At walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo bilang aral ang mga utos ng mga tao. Yeah. These people honor me with their lips, but their heart is far from me. Yeah, this is very important messaging. So what about you? Many people, they can have a beautiful testimony in front of the brothers and sisters. Kaya ito po ay napakahalagang mensahe. Paano ka naman po? Napakarami po mga tao, sila po ay nagkakaroon ng patotoo sa harapan po ng mga brothers and sisters. But if your heart is far from the Lord, that is not true worship. Pero kung yung puso mo po ay malayo mula sa Panginoon, hindi po ito tunay na pagsamba. Yeah, verse 7, and in vain they worship me, teaching as the doctrines of the commandments of men. Dito po sa verse 7, at walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo bilang aral ang mga utos ng mga tao. If some church focus on the doctrine of the man or the worshiping service, which is far from the Bible, that is not right before God. Kung meron pong church na nagtuturo ng doktrina po ng tao o pinapahayag po nila yung pagsamba na malayo po sa Biblia, hindi po ito tama. Yes, it is true. Nowadays, many churches having a form of the godliness, but denying its power. Kaya ito po ay totoo sa panahon po natin ngayon, napakarami po mga churches, meron po silang anyo ng kabanalan, subalit tinatanggihan po yung kapangyarihan nito. Our truly born-again Christian, always we examine ourselves according to the Word of God. Kaya tayo po mga born-again Christian, palagi po natin sinisiyasat yung ating mga sarili sa salita po ng Diyos. 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Sa ikalawang Korinto po, chapter 13 sa verse 5. Ikalawang Korinto, chapter 13, verse 5. Ikalawang Korinto, chapter 13, dito po sa verse 5. Verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong mga sarili.
Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo, malibang kayo'y nabigo sa pagsubok? Examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourself. Do you not know that yourselves that Jesus Christ is in you, unless indeed you are disqualified? Huh? I don't think all of our brothers and sisters, they are born again. Alam ko po na hindi po lahat ng ating mga brothers and sisters ay talagang mga naipanganak na muli. Although many brothers and sisters attend the church on Sunday, but some of them, they are not saved. Kahit na marami po mga dumadalo tuwing linggo, ngunit yung ilan po sa kanila ay hindi pa po naliligtas. That's why, as the Bible says, examine yourself as to whether you are in the faith or not. Kaya nga po sinasabi na Biblia, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. This is very important matter. Because if you are not really born again, you cannot see the kingdom of God. Ito po ay napakahalagang bagay dahil kung hindi ka pa po naipapanganak na muli, hindi mo po makikita yung kaharian ng Diyos. Jesus also said, Matthew chapter 7, verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Sinabi rin po ni Jesucristo sa Matthew chapter 7 sa verse 21, hindi lahat na nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Yeah. So, we have another grand Bible seminar from tomorrow. Among the members, among our brothers and sisters, if you are not sure about your salvation, you must join this Bible seminar and then listen carefully. Kaya sa ating po mga brothers and sisters, sa ating mga members, kung hindi ka pa po sigurado sa iyong kaligtasan, dapat ka pong dumalo sa ating Grand Bible Seminar at makinig po ng mabuti. True Christians, their faith shall be revealed through their Christian life. Yung mga tunay na Kristiyano, yung kanila pong pananampalataya ay mahayag sa kanila pong pamumuhay Kristiyano. Ikalawang Korinto, chapter 2, Sa ikalawang Korinto po, sa chapter 2, verse 15. dito po sa verse 15, Ikalawang Korinto, chapter 2, verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kami ang mabangong samyo ni Kristo sa Diyos, sa mga iniligtas at sa mga napapahamak. For we are to God the fragrance of Christ. The fragrance of Christ. So, true faith shall be revealed through your Christian life. That's why the other unbelievers, even other unbelievers, they can see your true faith. Kaya po yung tunay mong pananampalataya, ito po ay mahayag sa iyong buhay Kristiyano, kaya maging yung mga hindi mananampalataya, makikita po nila yung iyong pananampalataya. 2 Corinthians chapter 3, Sa ikalawang Korinto po, sa chapter 3, verse 3 or so. dito po sa verse 3, Verse 3, chapter 3, verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ipinapakita ninyo na kayo'y sulat ni Kristo na iniingatan namin, isinulat hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng puso ng tao. Yes, Bible says you are an epistle of Christ. You are an epistle of Christ. You are the letter of Christ. Opo, sinasabi po ng Biblia na kayo'y sulat ni Kristo. So when other unbelievers look at your life, they will come to know you are a true Christian. Kaya kapag pagmamasdan po ng mga hindi mananampalataya yung buhay mo, malalaman po nila kung ikaw po ay tunay na Kristiyano. Jesus Christ should be revealed through your Christian life. Si Jesucristo po ay mahahayag sa iyo pong pamumuhay Kristiyano. This is the evidence of the true Christian. Ito po yung ebidensya ng isang tunay na Kristiyano. Let's go back to Revelation chapter 3, Balikan po natin sa Apokalipsis sa chapter 3, verse 2. dito po sa verse 2. Be watchful and strengthen the things which ye remain. You are ready to die. For I have not found your works perfect before God. Gumising ka at palakasin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay, sapagkat hindi ko natagpo ang ganap ang iyong mga gawa sa harapan ng aking Diyos. Yes, Lord said to the church of Sardis, I have not found your works perfect before God. Opo, sinabi po ng Panginoon doon po sa Sardis, hindi ko natagpo ang ganap ang iyong mga gawa sa harapan ng Diyos. So what is important before God? We must show this true faith before God. Kaya ano po ba yung pinakamahalaga sa harapan ng Diyos? Dapat po nating ipakita itong tunay na pananampalataya.
According to the James chapter 2 verse 26, for as the body without the spirit is dead, so the faith without works is also dead. Kaya kagaya po ng sinasabi sa Santiago chapter 2 sa verse 26, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Yeah, when you die, your body and your spirit will be separated. Kaya kapag ikaw po ay namatay, yung katawan mo po at espiritu ay maghihiwalay. Yeah, although you have a body, if you don't have the spirit, that means you are dead. Kahit na meron ka pong katawan, pero kung wala ka pong espiritu, ibig sabihin, ikaw po ay patay. Christian life is also same. So, faith without works is dead also. Parehas din naman po sa pamumuhay Kristiyano, yung pananampalataya na walang mga gawa ay patay. If we have a true faith, this true faith shall be revealed through our Christian life. Kung meron po tayong tunay na pananampalataya, ito po ay makahayag sa ating pong pamumuhay Kristiyano. Yeah. At the first time, since we get salvation, we will be like a baby Christian. Kaya sa unang pagkakataon po, magmula nung tayo po ay naligtas, tayo po ay kagaya ng baby Christian. But as time goes on, through the Word of God, we will grow. Pero habang lumilipas po yung panahon, sa salita po ng Diyos, tayo po ay lumalago. Yeah. 1 Peter chapter 2 verse 2 says, desire the pure milk of the word, thereby you may grow. Sabi po dun sa unang Pedro sa chapter 2 sa verse 2, mitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito kayo ay lumago. Yeah, why should we attend the Sunday sermon and Wednesday sermon in order to listen to the Word of God? Kaya bakit po ba natin kailangan dumalo ng Wednesday sermon, ng Sunday sermon upang makinig po ng salita ng Diyos? The Word of God is the spiritual food. That's why when we receive this Word of God, we can grow in our faith. Kaya yung salita po ng Diyos, ito po ay ating espiritual na pagkain, kaya kung tayo po ay makikinig dito, tayo po ay lalago sa pananampalataya. But among the brothers and sisters, although he has been a Christian life, maybe more than 3 years, more than 5 years, but if they are still like a baby Christian, they need to check their Christian life, how they are having a Christian life. Kaya kung meron po na mga nagkakaroon sila ng kanilang buhay Kristiyano ng 3 o 5 taon na, pero kung sila po ay kagaya pa rin ng baby Christian, kailangan po nilang suriin yung kanilang pamumuhay Kristiyano. Yeah, in the Corinthian church, Apostle Paul said, according to the first Corinthian church is like a baby Christians. Kaya doon po sa iglesia po ng Korinto, doon po sa unang Korinto, sinabi po ni Apostol Pablo na sila po ay kagaya ng mga baby Christian. Yeah, there was the divisions and the strifes and the envies. Kaya nagkakaroon po ng mga pagkakabahabahagi, pagtatalo at pagkakaingit. But if our faith is growing, it should be revealed. The true faith should be revealed through our Christian life. Pero kung yung pananampalataya po natin ay lumalago, dapat po ito na mahayag sa ating pong buhay Kristiyano. Yeah, the Lord rebuked the church of Sardis. I have not found your works perfect before God. Kaya sinaway po ng Diyos, ito pong iglesia po ng Sardis, hindi ko natagpo ang ganap ang iyong mga gawa sa harapan ng aking Diyos. Let's open our Bible, Deuteronomy chapter 18. Buksan po natin sa Deuteronomio chapter 18. Verse 13. Dito po sa verse 13. Deuteronomy chapter 18, verse 13. Deuteronomio chapter 18, dito po sa verse 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Dapat kang manatiling walang kapintasan sa Panginoon mong Diyos. You shall be blameless before the Lord your God. Right? You shall be blameless before the Lord your God. Dapat kang manatiling walang kapintasan sa Panginoon mong Diyos. You may know that Abraham, although he received the promise, he was not able to receive the promised son until 99 years old. Kaya marahil ay nalalaman po ninyo yung kay Abraham, hindi niya po nagawang matanggap yung ipinangakong anak sa kanya hanggang nung siya po ay nasa 99 years old. But the Lord appeared in front of Abraham at the age of 99. And then he said, I am Almighty God, work before me and be blameless. Pero nung sa edad po na 99 years old, pinakita po ng Diyos, nagpahayag po yung Diyos sa harapan po niya at sinabi po niya, ako ang makapangyarihan Diyos, lumakad ka ng walang kapintasan sa harapan ko. Yeah, God asked the blameless from the Abraham. Kaya hiningi po ng Diyos yung walang kapintasan dito po kay Abraham. And finally,
at the age of 100, Abraham, he was able to receive the promised son, Isaac. At sa huli po, sa edad po na 100, tinanggap niya po yung ipinangakong anak sa kanya na si Isaac. So it is also same. Through our Christian life, as much as we are matured through the Word of God, we can receive much more the promise of God. Kaya pares din naman po sa atin, hanggat tayo po ay nagiging matured sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, tayo po ay tatanggap ng pangako po ng Diyos. Let's go back to Revelation chapter 3, Balikan po natin sa Apokalipsis sa chapter 3. verse 3. Dito po sa verse 3, Revelation chapter 3, verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Kaya't alalahanin mo kung paano mo ito tinanggap at narinig, tuparin mo ito at magsisika, kaya't kung hindi ka gigising, darating akong gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong oras ako darating sa iyo. Yeah. Remember, therefore, how you have received and heard, hold fast and repent. Right? So, we are living in the end of ages, and our Lord Jesus Christ second coming is very near. Kaya tayo po ay nabubuhay na sa mga huling panahon at napakalapit na po ng ikalawang pagdating ni Hesus Kristo. Yeah. So, whenever we look at our Christian life, if something is not right, we should repent, and also we should follow the God's word. Kaya kung meron pong mali sa ating buhay Kristiyano, dapat po tayong magsisi at bumalik po sa salita po ng Diyos. Yeah. So, since we get the salvation, we should work in the new life. Kaya magmula nung tayo po ay nakatanggap ng kaligtasan, dapat po tayong lumakad sa panibagong buhay. Romans chapter 6, Sa mga taga-Roma sa chapter 6, Romans chapter 6, verse 3 and 4. mga taga-Roma chapter Verse 6, 4. dito po sa verse 4, Romans chapter 6, verse 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Kaya't tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo ay makakalakad sa panibagong buhay. Yeah, after we get salvation, we got the baptism. Kaya magmula nung natanggap po natin yung kaligtasan, tayo po ay nabautismuhan. Yeah, we know the meaning of the baptism. When you enter under the water, your old man died with Christ. Kaya alam po natin na yung kahulugan po ng bautismo, nang inilubog ka po dun po sa tubig, yung luma mo pong pagkatao ay namatay ng kasama ni Kristo. And when you come out from the water, you will become new creation in Jesus Christ. At kapag inihahon ka na po mula po dun sa tubig, ikaw po ay naging bagong nilalang na kay Hesus Kristo. That's why, even so, we also should work in new lease of life. Gayun din naman, tayo ay makakalakad sa panibagong buhay. Yeah, that's why, since we get the salvation, we should live according to the God's will. Kaya nga po, magmula nung tayo po ay naligtas, dapat po tayong mabuhay sa kalooban po ng Diyos. Revelation chapter 3, again. Sa Apokalipsis po sa chapter 3, Verse 3 again. dito po sa verse 3, Remember, therefore, how you have received, heard, hold fast, and repent. Therefore, if you will not watch, I will come upon you as a thief, and you will not know what hour I will come upon you. Kaya't alalahanin mo kung paano mo ito tinanggap at narinig, tuparin mo ito at magsisika, kaya't kung hindi ka gigising, darating ako gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong oras ako darating sa iyo. Since we get salvation, we can discern this aging. Kaya magmula nung tayo po ay naligtas, nagagawa na po nating makilala yung panahon natin ngayon. If you read Matthew chapter 24, there are many signs before our Lord Jesus Christ second coming. Kaya kung titinan niyo po doon sa Mateo chapter 24, napakarami po mga tanda bago po yung muling pagdating ni Hesus Kristo. That's why the born-again Christian, we can discern this aging and we shall be ready. Kaya nga po tayo po mga born-again Christian, nagagawa po nating makilala yung panahon natin ngayon at dapat po tayo na maging handa. Yeah, that's why Matthew chapter 24, verse 44 also says, therefore, you must be ready. Kaya nga po maging doon sa Mateo chapter 24 sa verse 44, kaya't kayo rin naman ay maging handa.
Yeah. Jesus Christ's second coming is very near. So, if you can discern this age, you should be ready. Kaya po napakalapit na po ng ikalawang pagdating ni Jesucristo, kaya kung nakikilala mo na po yung panahon ngayon, dapat ka po na maging handa. But among the born-again Christian, there are some Christians who are sleeping. Pero po sa mga born-again Christian, mayroon pong ilang mga born-again Christian na natutulog. Although they get the salvation, they love this world. And they have a priority in this world rather than the Lord. Kahit na sila po ay naligtas na, mahal po nila yung sanlibutan po na ito at palagi po silang may prioridad sa sanlibutan po na ito. And they are too much focused on this world rather than their Christian life. At sila po ay labis na nakatuon sa sanlibutan po na ito kaysa po sa kanilang buhay Kristiyano. Let's open our Bible, Lucas 21. Tingnan po natin sa Lucas 21. From verse 34 hanggang 36. Magmula po sa verse 34 hanggang verse 36. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka magumon ang inyong mga puso sa katakawan at kalasingan at sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito, at biglang dumating ang araw na iyon na parang bitag, sapagkat ito ay darating sa lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Subalit maging handa kayo sa bawat panahon na nananalangin magkaroon kayo ng lakas upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Yeah, but take heed to yourselves, rest your heart, be weighed down with the carousing, drunkenness, and cares of life, and the day come on you unexpectedly. So, those who focus on this world, they shall not be ready. That's why they do not know when Jesus Christ come again. Kaya po doon po sa mga taong labis po na nakatuon sa sanlibutan po na ito, hindi po sila magiging handa, kaya nga po hindi po nila alam kung kailan po muling babalik si Jesucristo. That's why here also, to the church of the Sardis, the Lord is warning, if you will not watch, I will come upon you as a thief, and you will not know what hour I will come upon you. Kaya nga po dito po sa iglesia po ng Sardis, binigyang babala po sila ng Panginoon, kaya't kung hindi ka gigising, darating akong gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong oras ako darating sa iyo. Yeah, as you know well, there is no thief who will inform you first before he visit the house. Kaya gaya po ng inyo nalalaman, wala pong magnanakaw na sasabihan ka muna niya bago siya pumasok sa bahay mo. The thief, the steal, the money or the valuable things secretly. Kaya po yung mga magnanakaw po sila ng mga pera, ng mga bagay ng pasikreto ng palihim. That's why among our brothers and sisters, if they are someone who are sleeping, we should awake. Kaya nga po sa ating mga brothers and sisters, kung meron pong natutulog, dapat ka po na magising. Let's open our Bible, Ephesians chapter 5. Buksan po natin sa Efesos sa chapter 5. Ephesians chapter 5, verse 14. Efesos chapter 5, dito po sa verse 14. Verse 14, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat anumang bagay na nakikita ay liwanag, kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, at bumangon mula sa mga patay, at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Awake, you who sleep, arise from the dead, and the Christ will give you light. The dead, it means they are spiritually dead, who are not born again. Kaya ibig sabihin po ng mga patay, ito po spiritual na mga patay, hindi pa po na ipanganak na muli. But the born-again Christian, when they fall into this world, they are like a sleeping. Pero yung mga born-again Christian, kapag sila po ay nahulog sa mundong ito, sila po ay kagaya ng mga natutulog. That's why the Lord is asking, awake, you who sleep, arise from the dead. Kaya nga po, hinihingi po ng Panginoon, gumising ka, ikaw na natutulog, at bumangon mula sa mga patay. Yeah. Unang Pedro chapter 4, Sa unang Pedro po, sa chapter 4, verse 7. dito po sa verse 7, Unang Pedro chapter
4, verse 7. Unang Pedro, chapter 4, dito po sa verse 7, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na, kaya kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. But the end of all things is at hand. Therefore, be serious and watchful in your prayers. Yeah, we are living in the end of ages. And our time is not enough to preach the gospel. Kaya tayo po ay nabubuhay na sa huling panahon at yung oras po natin ay hindi po sapat na maipangarap pa po yung ebanghelyo. Yeah. So, we should remember through this, the Revelation chapter 3, through the warning to the church of Sardis, we also should be careful not to be like the Sardis church. Kaya po sa pamamagitan po nitong babala sa iglesia po ng Sardis, dapat po nating matutunan na dapat po tayong maging maingat na hindi po tayo maging kagaya ng iglesia ng Sardis. Yeah, you have a name, but you are dead. Sa pangalan, ikaw ay nabubuhay, ngunit ikaw ay patay. So, if you look at Revelation chapter 2 also, to the church of the Ephesus, yeah, so they have left their first love. That's why God is warning, I will remove the lampstand from you. Kaya po kung titinan nyo rin po sa Apocalypse sa chapter 2, yung iglesia po ng Efeso, iniwan po nila yung kanilang unang pag-ibig, kaya binigyang babala din po sila ng Panginoon na aalisin ko ang iyong ilawan. What is this, the lampstand? This lampstand, this is the works of the Holy Spirit. If the Lord remove the lampstand, the works of the Holy Spirit will be stopped. Kaya po ano po yung itong ilawan? Ito po yung pagkilos ng Espiritu Santo. Kung tatanggalin po ng Panginoon itong ilawan, titigil na po yung pagkilos ng Espiritu Santo. So through the Sardis church, according to the Revelation chapter 3, we should understand if the Holy Spirit, the works of the Holy Spirit stop, it will become the dead church. Kaya po sa pamamagitan po nitong iglesia ng Sardis, dapat po nating matutunan kapag yung Espiritu Santo po ay tumigil na sa pagkilos, ito po ay isang patay na iglesia. Let's go back to Revelation chapter 3. Balikan po ulit natin sa Apocalypse sa chapter 3. Verse 7, Dito po sa verse 7. and to the angel of the church in Philadelphia write, these things says, he who is holy, who is true, he who has the key of David, he who opens and then no one shut and the shut and no one opens. At sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo, ang mga bagay na ito ang sinasabi ng banal, ng totoo, na may susi ni David, na nagbubukas at hindi maisasara ng sinuman, na nagsasara at walang makakapagbukas. Here among the 7 churches in Asia, the Revelation chapter 3, especially the church of Philadelphia church, it is well known as it is the faithful and sincere. Kaya dito po sa mga 7 iglesia na nasa Asia, ito pong iglesia ng Philadelphia, kilala po ito bilang tapat na iglesia. Yeah, so the angel of the church in Philadelphia, these things says, he who is holy and he who is true, who has the key of the David. Yeah, the Lord has the key of the David, who has he who open and then no one shut, and the shut no one opens. At sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo, ang mga bagay na ito ang sinasabi ng banal, ng totoo na may susi ni David, na nagbubukas at hindi maisasara ng sinuman, na nagsasara at walang makakapagbukas. In case of the Philadelphia church, they have a little the power, a little works, but they accomplish the great works. Kaya sa kaso po ng iglesia ng Philadelphia, meron po silang maliit, kaunting kalakasan, kaunting mga gawa, pero natupad po nila yung kalooban po ng Diyos. Yeah, if you look at verse 8, for you have a little strength, have kept my word and have not denied my name. Kaya kung titinan niyo po sa verse 8, alam kong ikaw ay may kaunting kapangyarihan, ngunit tinupad mo ang aking salita. So first, let's think about why the Lord opened the door to the church of the Philadelphia. Kaya kailangan po nating unang pag-isipan, bakit po binuksan ng Panginoon yung pintuan para sa iglesia ng Philadelphia. Yeah, verse 8 says, I know your works. See, I have set before you an open door.
Kaya sinabi po ng Panginoon dito po sa verse 8, alam ko ang iyong mga gawa, tignan mo, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintong bukas. Yeah, when you look at the Philadelphia church, the geological the location, it was well known as the gateway for the eastern area. Kaya po kung titinan niyo po yung lokasyon po, yung geological na lokasyon po nitong iglesia ng Philadelphia, ito po ay daanan ng mula po doon po sa silangan. That's why the door was open to preach the gospel to the eastern area. Kaya nga po yung ebanghelyo, ito po ay nabuksan para po doon sa mga lugar na nasa silangan. It means the Philadelphia church, although they have a little strength, but they accomplished the great works because they have kept the word of God and they follow the God's will. Ibig sabihin po nito, kahit na meron pong kaunting kapangyarihan yung iglesia ng Philadelphia, pero nakamit po nila yung mga gawa po ng Diyos dahil iningatan po nila yung kanyang salita. When we look at our brothers and sisters, it is also same. We have a little strength, right? We don't have the much power. Kaya para sa naman po, kung titinan po natin yung ating mga brothers and sisters, meron po tayong kaunting kapangyarihan, hindi po tayo malakas. Yeah, when the Apostle Paul mentioned about the Corinthian church, not many wise men, nor mighty men, nor noble men, nor the rich men. Kaya kagaya po ng sulat po ni Apostol Pablo sa iglesia po ng Corinto, karamihan sa inyo ay hindi mga kilala, hindi mga tanyag, hindi po mga malalakas. Unang Korinto, chapter 1, verse 26. Sa unang Korinto po sa chapter 1 sa verse 26. Unang Korinto, chapter 1, verse 26, 27. Sa unang Korinto chapter 1 verse 26 hanggang 27. Babasahin ko po. Sapagkat tingnan ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid, kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao, hindi marami ang makapangyarihan, hindi marami ang isinilang na marangal, kundi pinili ng Diyos sa mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang matatalino, pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang malalakas. Yeah. As the Bible says, for you see your calling, brethren, that not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble are called, right? What about our brothers and sisters? We don't have so many rich people. We don't have so many brethren who have much knowledge, who has much power. Kaya paano naman po sa ating mga brothers and sisters, hindi po karamihan po sa atin ay mayayaman at wala pong ganong maraming kapangyarihan. But as like the Philadelphia church, with the little strengths, they have kept the word of God. They accomplished the great works of God. Pero kagaya po ng iglesia ng Philadelphia, kahit na meron po silang kaunting kapangyarihan, pero nagawa po nilang tuparin yung kalooban po ng Diyos dahil iningatan po nila yung salita ng Diyos. So it is not important. Our knowledge, our power, the strength, it is not important. Kaya po hindi po mahalaga yung ating kapangyarihan, yung ating pera, yung ating po kalakasan. Yeah, God will choose even the little one, he can achieve the great works of God. Kaya pinipili po ng Diyos, ginagamit po ng Diyos maging yung mga maliliit upang tuparin po yung kalooban po niya. Lucas chapter 12. Sa Lucas po sa chapter 12. Verse 32. Dito po sa verse 32. Lucas chapter 12 verse 32. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat nakakalugod sa inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Right? Little flock. Yeah, although you are weak, you are little, but it does not matter. If God is with us, we can accomplish the great works of God. Kaya kahit na ikaw po ay maliit lamang o mahina, hindi po ito mahalaga dahil kung mayroon pong tulong po na kung inyong Diyos po ay kasama mo, magagawa po nating tuparin yung kalooban po ng Diyos. You may know the story of the Samson. Kaya marahil po ay nalalaman po ninyo yung kwento po ni Samson. Samson, with the jawbone of the donkey,
he was able to kill the 1,000 the Philistine. Kaya po sa pamamagitan po ng pangapo ng asno, nagawa po niyang makapatay ng maraming Filisteo. The jawbone, it is nothing. It is very small and it is nothing. But when even this small, the little, the jawbone is used by God, the 1,000 Philistine, the soldiers were killed by this jawbone of the donkey. Kaya kahit na maliit lamang po yung pangapo ng asno, pero ito po ay ginamit po ng Diyos, kaya nagawa po niyang makapatay ng 1,000 Filisteo sa pamamagitan po ng panga ng asno. It is also same, our brothers and sisters. We don't have the much wisdom. We don't have the much knowledge and not much power. Kaya paras din naman po sa ating mga brothers and sisters, wala po tayong ganong sapat na kapangyarihan o karunungan. But if we can be used by God, we can accomplish the great works of God. Pero kung tayo po ay magagamit po ng Diyos, magagawa po natin to pa rin yung mga dakilang gawa ng Diyos. There was the great works of God. There was the great works of the Holy Spirit in the church of the Philadelphia. Kaya meron pong dakilang mga gawa ng Diyos at dakilang mga gawa po ng Espiritu Santo dito po sa iglesia po ng We can Philadelphia. say it is the image of the living church. Kaya masasabi po natin, ito po ay larawan ng isang buhay na church o buhay na iglesia. Let's open our Bible. Gawa chapter 6. Buksan po natin sa Biblia, sa Gawa sa chapter 6. Verse 7. Dito po sa verse 7. Gawa chapter 6 verse 7. Gawa chapter 6. Dito po sa verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at dumaming luba ang bilang ng mga alagad sa Jerusalem at napakaraming pari ang sumunod sa pananampalataya. Then the word of God spread and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem. By the works of the Holy Spirit. Kaya ito po ay nangyari sa pamamagitan po ng pagkilos ng Espiritu Santo. Today, according to the Revelation chapter 3, we have learned what is a living church and what is a dead church. Kaya ngayong araw po, natutunan po natin sa Apocalypse sa chapter 3 kung ano po yung buhay na iglesia at patay na iglesia. Church of Sardis is the image of the dead church. Ang iglesia po ng Sardis, ito pa ilarawan ng isang patay na iglesia. But the Church of Philadelphia, it is the image of the living church. Pero ito pong iglesia ng Philadelphia, ito pa ilarawan ng isang buhay na iglesia. So our church should become the living church, and so that we can expect the works of the Holy Spirit continuously. Kaya po yung ating church, ito po ay dapat na maging buhay na iglesia upang tayo po ay makatanggap ng pagkilos ng Espiritu Santo. From tomorrow, we are going to conduct another Grand Bible Seminar. So all of our brothers and sisters, we should join this Grand Bible Seminar all together. Kaya magmula po bukas, tayo po ay magdadaos ng ating Grand Bible Seminar. Kaya lahat po ng mga brothers and sisters ay dapat po na lumuhok sa ating Bible Seminar. And also, we should do our best to evangelize many lost souls through this Grand Bible Seminar. At dapat din po natin gawin yung ating makakaya na mag-evangelize po ng mga ligaw na kaluluwa sa ating Grand Bible Seminar. Let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and merciful our Heavenly Father God, thank you so much for the grace of your salvation. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng kaligtasan. Today we have learned, according to the Revelation chapter 3, a living church and a dead church. Ngayong araw po ay natutunan po namin sa Apocalypse sa chapter 3, ang buhay na iglesia at ang patay na iglesia. Let us get the spiritual lessons through the church of the Philadelphia. Although with the little strength, they have kept the word of God and they accomplished the great works of God. Kaya kahit nawa makatanggap po kami ng espiritual na mga aral mula po sa iglesia ng Philadelphia, na kahit mayroon po silang kaunting kapangyarihan, pero itinupad po nila yung salita ng Diyos at nakamit po nila yung dakilang gawa po ng Diyos. From tomorrow, we are going to conduct a Grand Bible Seminar, so let us do our best to evangelize many lost souls. Magmula po bukas, kami po ay magdadaos ng aming Grand Bible Seminar, kaya nawa kami po ay mag-evangelize sa maraming ligaw na kaluluwa. We know God really desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Alam po namin na ang Diyos ay nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Let us have one mind and cooperate one another in order to accomplish the great works of God
to our church. Nawa, magkaroon po kami ng isang isipan at tulungan po namin yung isa't isa upang makamit po namin yung mga dakilang gawa po ng Diyos sa pamamagitan po ng aming iglesia. For the rest of the fellowship today, please be with us and guide us. Para po sa natitira po naming fellowship sa araw po na ito, pakiusap, samahan at gabayan po ninyo kami. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.